Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Pag pinag-uusapan nga ang best point guard sa NBA, unang papasok sa isipan ng mga fans ay sila Stephen Curry at Luka Doncic. Ganun pa man sila nga ay mga tinatawag natin na mga hybrid point guards. Si Steph nga ay isang shooting guard na may pang point guard na katawan. Si Doncic naman ay isang point forward. Ngunit kung pure point guard nga pag-uusapan natin na tulad nila Chris Paul, Steve Nash, John Stockton at Jason Kidd, isang player na masasabi natin na dahan-dahan na inaangat ang kanyang status bilang ang best point guard sa NBA ngayon ay ang 4th year guard Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Noon nga sa Sacramento Kings ay hindi siya gaanong makabelo dahil si De'Aaron Fox nga ang main point guard ng team na ito at tuwing pinagsasabay sila ay naglalaro siya bilang shooting guard. Ganun pa man simula na matrade siya sa Indiana Pacers at inalis na rin nila si Malcolm Brogdon, dito na nga nagsimula ang kanyang pag-angat. Ngayong season ay nagtatala si Haliburton ng 25.4 points, 4 rebounds, and league best 12.1 assists per game on 50.8% shooting sa field, 45.4% shooting sa 3 points, at 92% naman sa free throw line. At ang nakakabilib dito ay 2.5 turnovers na nga ang kanyang average. Sa first 14 games nga ng mga teams ay nagtala na siya ng league best 170 total assists kung saan sinusundan ito ng 156 si Trae Young at 151 ni Nikola Jokic. Ngunit kung total turnovers naman ang titingnan mo, si Trae Young ay may 59, 55 kay Jokic at 35 lamang kay Haliburton. Kakaibang assist turnover ratio nga yan mga kaibigan. Pinapatunayan na din na clutch player siya. Sa 14 regular season games niya sa season na ito ay 73.3% siya sa field sa clutch, 83.3% sa 3 points at 100% naman sa free throw. Very efficient nga yan mga kaibigan. Si Haliburton ay may edad lang din na 23 years old, so tiyak nga na malaki pa ang i-improve niya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Josh Giddey naman ay trending nga ngayon matapos na kumalat ang mga picture at video kung saan may relasyon nito sa isang 15-year-old na babae. Sa ngayon nga ay iniimbestigahan na ito ng NBA at posible siyang masuspinde at makulong dahil dito. Dahil nga sa very negative news tungkol sa young Australian star na ito, nanganib din siyang mawala ng $40 million. May kontrata nga siya sa Weet-Bix, isang Australian cereal brand. Ngunit sa ngayon nga ay nanganib ito dahil inalis na nga siya mga kaibigan nito sa lahat ng social media accounts ng nasabing cereal brand. Sa ngayon nga ay naghihintay lang ng desisyon ng NBA, OKC at ang kampo ni Josh Giddey. Habang natanggap naman ng Detroit Pistons ang kanilang 14th straight loss matapos na talunin ng Washington Wizards sa score na 126-107. 32 points, 12 rebounds, 8 assists si Kyle Kuzma, 16 points, 6 rebounds, 5 assists si Deni Avdija, 16 points si Gallo, 12 points si Tyus Jones at 10 points si Jordan Poole. Ang Pistons ay babagsak na sa record at 2 wins and 15 losses at ang Wizards naman ay 3 wins and 14 losses.